Part 2. Pagkatapos ng pag-uusap na yun, ay namayani ang katahimikan sa pagitan namin ni Sir Marcus. Tunog lang ng isang bagay ang bumasag ng katahimikang yun. Sir, may tumutunog. Naririnig ko nga. Pamimiloso po nito sa akin. Napakunot noon naman ako pero agad din naman nakabawi at ngumiti dito. Sabi ko nga, pambabara ko naman dito habang nakangiti. May sinasabi ka ba, miss? Kunot noong tanong nito. Wala, sir. Ano po ba yung tumutunog, sir? Tanong ko naman dito. Cellphone. Hindi mo ba alam yun? Tanong nito na parang hindi makapaniwala. Ngumiti naman ako. Tatanungin ko ba, sir, kung alam ko? Nakangiting balik tanong ko dito. Sinamaan naman ako nito ng tingin. Umiwas naman ako bigla ng tingin dito. Mukhang gusto ko nang bawiin ang sinabi ko na mukhang mabait ito. Sige, sasagutin ko muna to. Excuse me. Wika ni Sir Marcus bago tumayo para umalis papunta sa isang sulok ng silid. Okay, sir. Pahabol ko pa dito. Nang makita ko ng nakatalikod na ito at abala na sa kausap nito sa cellphone, ay agad kong kinuha ang cake na nasa isang platito na hindi naman kinain ni sir. Agad ko yung sinimulang kainin. Sayang naman kung hindi kakainin yung cake, diba? Sa panahon ngayon ay bawal na mag-aksaya ng pagkain. Tsaka kulang ang binigay nitong cake sa akin kanina. Napakatipid magbigay. Hindi ko mapigilang hindi mapangiti habang kumakain ng cake dahil sobrang sarap nun. Pakiramdam ko nga ay kulang pa rin yun sa akin. Marcus' point of view. Hello, son? Bungad sa akin ni mom na siyang tumawag sa akin. Nakatayo ako ngayon sa may bintana at tinatanaw ang ibaba ng Del Ruiz Corporation kung saan pumapasok ang mga empleyado. Mom, bakit po kayo napatawag? Tanong ko kay mom na sumandal sa glass ng bintana at napatutok ang tingin sa babaeng nasa opisina ko ngayon na panay ang kain ng cake. Napakunot noo pa nga ako nung mahuli ko na kinuha pa nito ang slice ng cake na dapat ay para sa akin. Hindi ako makapaniwala na ganitong klase ng babae ang gusto ni mom na maging date ko. Saad ko sa sarili. Gusto ko lang malaman kung nariyan na ba si Marimar Gutierrez? Tanong nito. Napabuntong hininga pa si Marcus. Yes, mom. She's here. Bakit po? Siya ba ngayon ang bago niyong target na maging date ko, ma'am? Hindi pa ba kayo susuko na? What are you talking about, son? She's not your date. Siyang magiging bagong katulong natin. Putol ni mom sa sinasabi ko. What? Maid? Gulat na reaction ko. Hindi ako makapaniwala na siya pala yung maid na hiniling ni mom kay Tita Corazon. I can't believe this. Yes, anak. Bakit? May problema ba? Tanong ulit ni mom na halata sa boses nito na nakikiramdam sa akin. Nothing, mom. Sagot ko na lang. Sige, anak. See you later. Wika ni mom bago pinutol ang tawag. Napabuntong hininga ako at napatingin ng masama sa babaeng parang walang pakialam habang patuloy na kumakain ng cake. Nagsimula akong lumapit dito. Diba ikaw si Marimar? Tanong ko agad doon sa babae pagkalapit ko dito. Medyo napataas pa ang boses ko. Hindi naman ako galit. Naiinis lang ako dahil nagmukha akong hibang kanina. Opo, sir. Inosente nitong sagot sa tanong ko. Bakit hindi ka kaagad nagpakilala? Inis na tanong ko dito. Napatingin ako sa platito na wala nang laman ngayon, na lalong kinainis ko. Nagpakilala ako, sir Limot nyo na ba, sir? Asar na tanong pa nito sa akin. Napasabunot tuloy ako sa buhok ko. Bakit hindi mo sinabi na ikaw ang magiging bagong katulong namin? Nawawalan ng pasensyang tanong ko dito. Tumingin naman ito sa aking mga mata na para bang nahihiwagaan sa ikinikilos ko ngayon. Napabuntong hininga ako. Hindi ka naman nagtanong, sir Sagot naman nito. Kainis. Wika ko na lang dahil sa inis. Sino bang mag-aakala na siya palang magiging maid namin? Marimar's point of view. Pagkatapos naming mag-usap ng magiging boss ko sa opisina nito, ay nagulat ako nung bigla ako nitong higitin sa braso palabas ng opisina nito. Nagulat man sa ginawa nito ay hindi na ako nakaangal pa.
Halos matapilok ako sa ginagawa nitong paghila sa akin. Teka lang, sir! Huwag ka naman pong magmadali. Wala namang humahabol sa atin eh. Reklamo ko habang naglalakad ng mabilis at paika-ika dahil hawak nito ang braso ko. Hindi naman ako nito pinansin. Bumaling ito sa sekretaryo nito na nakasalubong namin na may hawak pang mga papel. Bigla itong tumigil sa paglalakad dahilan ng muntikan kong pagkakasubsob sa likod nito. Mabuti na lang at nakontrol ko ang aking sarili. Lihim ko na ring ipinagpasalamat ang pagtigil nito dahil masakit na rin ang paa ko. Napabuntong hininga ko dahil doon. Sir, saan po kayo pupunta? Ibibigay ko na po sana itong mga papeles sa inyo. Wika ng sekretary nito habang nakatingin sa mga papel na hawak nito. Send it to me via email. Sabi nito sa sekretary nito bago ako muling hinigit na ikinagulat ko. Muntik na naman tuloy akong matumba. Okay sir. Narinig ko pang sagot ng sekretary nito. Hindi naman na ito pinansin ng boss nito na patuloy lang sa paghigit sa akin. Saan ba tayo pupunta, sir? Hindi na nakatiis na tanong ko dito. Stop asking questions and just follow me. Ano daw? Hindi na ako umimik at napahigit na lang sa magiging boss ko. Hindi ko rin naman ito maiintindihan kung patuloy ako makikipag-usap dito dahil mukhang alien ang salita nito. Magpapaturo na lang ako dito ng salita nito kapag may pagkakataon. Tama. Napangiti ako sa naisip. Ang talino ko talaga. Hi Kuya Guard! Bati ko doon sa nakabantay sa pinto na pinasukan ko dito kanina. Nalaman ko na guard si Kuya sa building na ito dahil sinabi nito yun sa akin kanina. Ang totoo ay nakipagchismisan pa ako kay Kuya kanina bago pumunta sa magiging boss ko. Hindi ko napigilan ng mapangiti dahil sa alaalang yon. Hi Miss Beautiful Marimar! Balikbati naman sa akin ni Kuya Guard habang nakangiti. Si Kuya talaga. Masyadong pinangangalanda ka na sobrang ganda ko. Alam ko naman yun eh. Kinikilig na bulong ko sa sarili. Nginitian ko si Kuya ng ubod ng tamis. Salamat Kuya, pero Marina lang po sa susunod ang itawag nyo sa akin ha. Nahihiya ako kapag may nagsasabi sa akin na maganda eh. Saka, ay! Bastos! Hindi ko na naituloy ang mga sasabihin ko dahil hinigit na naman ako ng magaling kong magiging boss. Bastos ito ah! Inis na saad ko sa sarili. Mabilis kong inalis ang aking suot na heels para hindi na matapilok pa at makahabol dito. Narinig ko pa nga ang ginagawa nitong pag-asik at pabulong-bulong habang higit-higit ang kamay ko. Kainis, tamig sinasabi. Bulong nito na narinig ko naman. Bulong ba talaga yun? Habang hinihigit nito ang kamay ko ay napatingin ako doon at natigilan. Naisip ko kasi na sa probinsya namin, kapag nakita na magkahawak kamay ang lalaki at babae, ay ibig sabihin nun na magkasintahan ng mga ito. Yun ang sabi sa akin ni nanay at lola ko rason. Magkasintahan ba kami ni boss? Hala! Paano yan? Agad kong binawi ng malakas ang kamay ko dito na ikinatigin nito sa paglalakad at ikinatingin sa akin. Nakakunot noo pa ito. What? Iritang tanong nito sa akin. Magkasintahan ba tayo, sir? Inosente kong tanong dito. What? Ano ba sinasabi mong babae ka? May kakaiba ba sa isip mo? Magkasintahan? No way! Sagot ni sir na ikinatigil ko. Ako? May kakaiba sa isip? Siya nga ang parang kakaiba eh. Isa lang naman tanong ko pero dami niyang sinabi tapos tanong pa. Ano daw yun? May sira ata si sir. Naiiling na saad ng dalaga sa sarili. Hinahawakan mo kasi kamay ko sir. Simpleng pariwanag ko dito. What's the big deal? Hindi naman porket hinahawakan ko ang kamay mo ay ibig sabihin ay boyfriend mo na ako. Nagkakamali ka babae. Wika nito sa akin. Oo na sir. Sa probinsya kasi, never mind, ang daldal mo, get inside. Putol nito sa sinasabi ko na itinuro pa sa akin ng sasakyan nito. Nun ko lang napansin na nasa harap na pala kami ng sasakyan nito. Alam ko yung sasakyan dahil meron naman nun kahit papano sa probinsya. Kaya nga lang ay hindi pa ako nakakasakay. Napansin ko na umikot papunta sa kabila si sir kung saan binuksan nito ang pinto ng sasakyan. Naiwan naman ako dito sa kabilang panig. Ano? Tanong ko dito. Hindi ko kasi ito naintindihan. Ang sabi ko,
Pumasok ka na ng kotse. Inis na utos sa akin ni Sir. Napakunot noon naman ako. Kakaiba talaga si Sir. Papapasukin ako sa kotse pero iniwan pa ako dito. Naku naman! Agad akong umikot para makalapit dito at makapasok sa binuksan nitong pinto. Nakalusot na ang ulo ko sa loob ng sasakyan nito nung higitin na naman ako nito palabas. Ano ba, Sir? Asik ko dito na tiningnan pa ito ng masama. Medyo masakit kasi ang ginawa nitong paghigit sa akin. Anong ginagawa mo? Ang sabi ko, pumasok ka ng kotse pero hindi sa pintong ito. Doon sa kabila ka pumasok. Masungit na wika nito sa akin na itinuro pa ang pinanggalingan ko kanina. Napasimangot naman ako. Paano ako papasok? Sarado ang pinto. Tanong ko dito. Hindi talaga nag-iisip si Sir. Napansin ko naman na napakamot ito sa batok nito. Buksan mo! Hindi ako marunong. Wika ko dito habang nakangiti. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga nito. Tiningnan pa ako nito na parang hindi makapaniwala. Kinurap-kurap ko naman ang mga mata ko habang sinasalubong ang mga tingin nito sa akin. Umiwas naman agad ito ng tingin. Kainis! Asik pa nito bago umikot papunta sa kabilang panig para buksan ang naroong pinto. Agad naman akong sumunod dito. Nandito na kami ngayon ni Sir Marcos sa bahay nito. Hindi ko nga mapigilan ang aking sarili na mamangha sa ganda ng bahay nito. Ang ganda talaga! Napansin ko naman na agad umupo si Sir sa naroong upuan na parang pagod na pagod. Ayos ka lang ba, Sir? Tanong ko dito na hindi maiwasan ang pag-aalala. You're such a headache to me. By the way, change your clothes so you can start your work now. Sabi nito na ikinatigil ko. Mukha na naman kasi tong alien. Bakit alam ko ang alien? Wala lang. Kwento-kwento lang sa akin ni Lola Corazon. Po? Ay, ang sabi ko, magpalit ka na ng damit nang makapagsimula ka na sa trabaho. Paglilinaw nito. Ngumiti naman ako dito. Okay, Sir. Pero saan po ako magpapalit? Nakangiting tanong ko dito. Narinig ko itong bumuntong hininga bago tumayo si kinauupuan nito. Sumunod naman ako dito. Sinamahan ako ni Sir sa magiging kwarto ko. Natuwa naman ako dahil sobrang ganda nun. Hinintay na rin ako nitong makapagpalit ng damit dahil baka daw kung ano na lang ang isuot ko. Kaya naman kada bihis ko ay ipinakita ko dito para malaman ko kung pasado na ba ang suot ko. Ang dami alam ni Sir. Change your clothes. Utos dito sa akin. Napasimangot ako dahil ilang ulit na akong pabalik-balik sa kwarto ko pero paulit-ulit pa rin ako nitong pinagpapalit ng damit. Kanina ka pa, Sir, ah? Ano ba problema mo sa damit ko? Ang ganda kaya? Tanong ko dito habang nagpapaikot-ikot pa sa harapan nito para ipakita ang magandang damit na suot ko ngayon. Todong ngiti pa ako. Ang suot ko kasing damit ngayon ay isa sa mga paborito kong isuot. Tiningnan ako nito ng masama. Oo, maganda nga ang damit mo pero hindi bagay sa magiging trabaho mo sa akin. So please, change your clothes. Utos ulit nito sa akin na agad binawi sa akin ng tingin para bumaling na ulit sa binabasa nitong dyaryo. Ano bang kinalaman ng damit ko sa trabaho ko? Hindi naman damit ko ang magtatrabaho ah. Ako kaya, Sir? Sagot ko dito na napaisip pa. Tumingin ulit sa akin si Sir na para bang gusto na